would just like to ask you po muna, no, take your reaction doon sa recent impeachment complaint or impeachment process na ginawa ng House of Representatives against sa Vice President Sara Duterte. Based on your knowledge, ano ba yung nangyari? Meron po ba talagang nagtulak, may naglobby ng mga signatures ng ibang mga congressmen? Hindi pa naman yun halatang halata eh. Yes, Kong, but based on your knowledge. Bakit naman itatransmit nila the very day that we will adjourn Congress? Right. But what does that signal? Ano ang gusto nila palabasin? What were they trying to prove? Yeah, base po sa inyong knowledge pa rin po, no? Sino po ba yung nakita niyo po talagang nagtulak nitong impeachment complaint na ito, itong fourth impeachment complaint? Lahat naman ng action na nangyayari doon comes from the leadership. Wala namang isang tao doon na magpapanukala. Tingnan po ninyo yung mga naunang tatlo, hindi man lang nila ginalaw, wala man lang na-refer the Justice Committee, which is also one of the roots, no? Paano? Alam nila kapag sa Committee on Justice nila pinalabas yun, magtatagal yun because there will be determination of form and determination of substance. Ngayon, iniisip nila on the last day siguro, I do not know what they were trying to prove there. Pero tinransmit nila at the very day that Congress will be adjourned. Alam nilang wala ng time, di ba? Because at 3 o'clock in the afternoon, the Senate already moved for adjournment. Right. Ano sinabi ng Senate President? Tatalakayin on June 2. Is there a time? Wala na, di ba? Kung alam po natin ang Mindanao ay baluarte ng mga Duterte, para base po doon sa mga pumirma nitong impeachment complaint against VP Sara, 41 out of 60 na lawmakers po na mula po sa Mindanao region ang nag-back nitong impeachment complaint na ito. What are your thoughts on that? Dapat siguro sila yung tinanong natin, di ba? 41 of them signed the impeachment complaint. Totoo ba na nabasa nila yon? At totoo bang pinaniniwala nila yung grounds cited in the impeachment complaint? Ba kasi pagkatotohanan na, tinanong mo sila kung talagang alam nila yon. Because when they signed that, meron silang pinanagutan na, meron silang sinumpaan doon. They subscribe to the truthfulness of the document attached to the complaint based on their own personal information. But Baka isa man sa kanila, walang makasagot kung alam nila talaga yung mga dokumento behind the impeachment complaint. Right. Pero kayo po, Kong, do you believe po that President Marcos has no hand in the impeachment of VP Sara? Tulad po nung kanya pong nasabi na kahit na po na number 1 nga po na pumirma, unang-una sa listahan, etong si Congressman Sandro Marcos. I still would want to believe that. Kasi sinabi niya yun eh. You remember about several weeks ago, sinabi niya, this is a tempest in a teapot. It's a storm in a teapot. It is nothing. It will serve nothing. It will not even contribute to the benefit of even one life of a Filipino. I don't think the President will say that. It did not come from his heart. Ang problema, yung salita niya na yon ay hindi naman dininig ng makinaukulan. Okay, I want to go back po, Kong, doon sa issue pa rin po ng impeachment complaint. Nalabas na nga po, no, we've seen yung mga congressmen na pumirma po against the impeachment of VP Sara at yung mga hindi, no? Kasama nga po dito si Congressman Erwin Tulfo, Congresswoman Camille Villar, and so on. And most of them po kasi sinasabi nila may mga kamag-anak sa Senate kaya hindi na sila pumirma. Kayo po ba? Ano po ba yung inyong rason? Bakit hindi po kayo pumirma dito? Wala namang batayan eh. Walang batayan. Pati proseso ng pagkakagawa niyan ay talagang questionable. So, ang gusto ko lamang palitawin dito, sino sa mga pumirma diyan ang personal niyang sasabihin sa akin pag dumating na sa pagkakataon na dinideliberate yan kung matutuloy yan. Talaga bang nakita niya yung dahilan? Talaga bang
sigurado siya. Kabisado niya na yung mga batayan na ginamit, mapapatunayan. Kayo, At grounds for impeachment. kayo po ba, Kong, nabasa nyo? Bibigyan kita ng halimbawa. Saan nagsimula yung sinasabi nilang graft and corruption? Yung pagsusuri nila ng confidential fund. Bakit? Sila ba yung may karapatang magsuri ng confidential fund? Isang opisina lang ng ating pamahalaan ang tinakdaan at minantuhan ng ating saligang batas. Commission on audit lang. Hindi pa nga natapos ang commission on audit sa kanyang pagsusuri sapagkat audit observation memo pala, kinuha na yung mga papeles ng House of Representatives at sila yung nagpanggap na magsuri, na mag-audit. Pag dumating tayo sa punto na gano'n, paano nila patutunayan? Hindi pa nga final ang report ng Commission on Audit. Kung ang Commission on Audit, initial findings pa lang, ibig mong sabihin ang House of Representatives na walang mandato na mag-audit, silang magpapatunay na final na ito. Saan ka nakakita ng kanyang klaseng proseso? Hindi namin tungkulin ng mag-audit. Congressman, The House of Representatives usurp that responsibility from the COA. Ang COA nagkamali din ito because COA delegated that particular mandate to the House of Representatives. Magiging issue pa ito, maniwala ka sa akin. Congressman, sabi po ng ibang mga kasama niyo po sa Kamara, sa Senado na lang daw, sa trial lang daw magpaliwanag yung mga ganitong issue. Kaya daw po magkakaroon ng trial. Sinong Senado? 19th Congress o 20th Congress? Oo. Yeah. Anong Senado? Anong Senado ang didinig dyan? 19th Congress. Tapos na yung 19th Congress by June 30. By July 1, 20th Congress na yun. Ibig mo sabihin, sila ang titingin doon. Ang sinumiti nila is a handiwork of the 19th Congress. Ang sasalo, 20th Congress na Senado. Paano nila tatanggapin yun? Hindi po ba continuation lang naman po, Kong? Ano? Hindi po ba continuation lang daw po yun, if ever? Hindi totoo yun. Kung yun ang ini-insinuate ng Senate President, mali siya dyan. Bilang isang abogado, sasabihin ko sa kanya, nagkakamali na siya. Iko-continue mo yung impeachment na ginawa ng 19th Congress at ang gaganap ng tungkulin at nilitis 20th Congress. Saan ka nakakitang pangangatwiran na yan? Alright, Kong, siguro po panghuli na lang po, you were known ally of the Dutertes. I am not a known ally of the Dutertes. Ang ginagawa ko ay tungkulin ko para sa atin kung ano yung katwiran. Napagkakamalan ako ng gano'n, sapagkat katwiran ang akin nilalabas. I am running as an independent senator. But sa tingin niyo po ba, may lusot itong impeachment po na ito? Or ano pa po ba ang dapat? Paano lulusot yan? Magtatapos ang 19th Congress sa June 30. At ang susunod na Kongreso ay 20th Congress. Tatanungin ko ang Senate President, paano tatalakayin ng 20th Congress ang kagagawa ng 19th Congress? Isasabihin niya, it is a continuing activity. Palabasin niya kung anong doktrina ang gagamitin niya dyan. Bakit? Nagbago ba? Ibig ba sabihin, hindi nagbago yung kagagawa ng 19th Congress? Sasabihin ko sa inyo, yung magiging prosecutors yan ay manggagaling na sa 20th Congress. O paano mangyayari yun? Ang composition and configuration of the next House of Representatives is already the 20th Congress. That's what I'd like to touch upon, Congressman Marcoleta. Na if they start this po sa first week or second week ng June at mabibitin po itong sa 19th Congress na mga senador, ano po mangyayari? Mabibitin nga yan sapagkat ilang araw na lang ba mula sa June 2 hanggang June 30, hindi na naman lahat yan i-session day. O bibigyan mo pa ng 10 araw halimbawa na sumagot ang Vice President. Yes. Ibig sabihin, hindi talaga matatapos sa 30th Congress at tutuloy yon 20th Congress na. Ang tinatanong kong issue ngayon dito, tatalakayin ba ng 20th Congress ang isang impeachment na ginawa sa 19th Congress? Yan ang issue dyan. Huwag nilang sasabihin sa akin dahil nahalata ko na sila na parang itatawid nila sa 20th Congress. Maling-mali yan.
Baka naman Makakarating sa Korte Suprema yan. pero before, if ever makakarating sa Korte Suprema, Congressman Marcoleta, may balak po ba kayo makipag-usap kay Senate President Chis Escudero at po yung sinasabi niyong payo sa kanya? Bakit kami mag-uusap wala pa namang sabihin niya sa akin kung itutuloy niya yon. Kailangan kasi parang gusto niya sabihin kasi ayaw niya sabihin na kailangan ituloy sa next Congress. Kaya sabihin mo kung itutuloy mo sapagkat mali yun.